kabunyog, mga kababayan, parang simula na yata ito, Parang simula na ito ng sinasabi na papasukin na ang Kingdom of Jesus Christ, compound. Kasi naniniwala ang mga autoridad na talagang nandun lang si Kibuloy. O ngayon, kalalabas lang na balita, napanood ko sa balita ni Noli de Castro, ni Kabayan Noli de Castro. Ngayong araw, pinasok na naman muli ang Kingdom of Jesus Christ. Pero sa pagkakataong ito, ang pumasok ay hindi mga PNP, NBI. Lahat NBI lang ang pumasok, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayong araw lang ito, ng balita. Ito yung mga pictures, ito yung ilang pictures ng pagpasok ng NBI. Yan, nakita natin lahat NBI, walang PNP dyan. May isa pa tayong picture ito. Ayan, lahat NBI, naka-uniforme sila. Ayan. Basahin nga natin yung nakalagay sa caption ng balita. Ayan. Ito po. Ayan. Yan yung nakalagay sa balita. Yan, NBI Semro, isinilbi muli ang arrest warrants versus Pastor Kibuloy at iba pang akusado sa KOJC compound, Davao City. Ang ibig sabihin ng Semro, Southeastern Mindanao Region. Yun. Kaya NBI lang yung nag-serve ng arrest warrant. May isa pang picture tayo niyan. May isa pang picture ito. Yan. Ipakita din natin yung picture. Ito pa, mga kabunyog. Ayan. Ayan po, lahat mga NBI. Kaya ang tingin ko dito, parang testing lang ito eh. Ang matindi dyan, yung susunod. Yung sinabi ni Nicolas Torre, ni General Nicolas Torre, yung hepe ng PNP. Yun ang medyo may pagkapiko na eh. Sabi niya, naiinsulto na kami dito kay Kibuloy. Pag hindi pa rin isinurrender yan, may nakahanda na kaming malaking persang papasok dyan. Kasi alam namin nandyan lang yan eh. Sabi ni General Nicolas Torre. Itong sabi ni Neo Delina Nakwa, bigo na naman sila sa paghuli kay Kibuloy. Sa tingin ko kasi lang to, parang testing lang, dry run. Kaya nga NBI lang eh. Hindi pa sumama yung PNP. Pero sa tingin ko, ang nagpaplano dyan ng malaki na paglusob dyan ay ang PNP at saka si IDG. Yun, kasi nag-warning na si General Nicolas Torre. Sabi niya, pag hindi pa rin isinuko si Kibuloy at ang iba pang akusado, mapipilitan na silang pasukin, lusubin ang Kingdom of Jesus Christ compound. Kasi naniniwala silang nandun lang. Kaya nga binabantayan daw nila yung bantay sarado ngayon yung KOJC compound kasi kumpirmado nilang nandun lang. Hindi naman umaalis doon. Ngayon nga, may napanood ako na may mga tunnels pala talaga, mga kabunyog, mga kababayan. May mga kumpirmado ng PNP na may mga sekretong tunnels doon sa loob ng compound. Kaya talagang nahihirapan din ng PNP kasi, una, may mga secret tunnel sa loob. Kumpirmado daw yan. Siyempre, nagagamit talaga ito ngayon. Pangalawa, yung mismong runway o taxiway ng Davao Airport nakakonekta sa compound ni Kibuloy. Nakakonekta, mga kabunyog, mga kababayan. At nung isang araw nga daw, lumapag yung chopper, tingin nila, si Kibuloy yun. Kaya lang, nang nilusob nga nila yung compound, kaagad-agad humarang yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ginagamit talaga ni Kibuloy na na shield. O kumbaga panang
bangga yung mga miyembro ng SMNI. Pagpasok ng mga autoridad, kaagad-agad hinaharang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At ayon sa mga pulis, pagpasok pa lang nila, mayroon ng sirena, mayroon ng siren, tumunog na yung sirena, kumbaga naka-alerto na sa buong compound. Yan yung hirap na na kinakaharap ng mga pulis o ng mga autoridad sa pag-serve ng arrest warrant kay Kibuloy. Una, napakalawak ng compound, mga 30 hectares yan. Pangalawa, may mga secret tunnels daw. Pangatlo, nakakonekta yung airport ng Davao doon mismo sa compound ni Kibuloy. At saka may private chopper na posibleng nagagamit. At ang isa pa, bago ka makapasok sa compound, hinaharang na ng mga miyembro ni Kibuloy, inaabala, inaantala para makatakas si Kibuloy at ang iba pang mga kasamahan nitong akusado. Kasi pagpasok agad-agad may tunog na ng sirena eh. Kaya talaga. So, sinasabi rin ni General Nick Torre, kung papasukin talaga nila ang compound, hindi madali. Kailangan talaga marami ng pwersa ang papasok sabay-sabay. Kasi nung una, 100 lang naman na pulis yung pumasok. 100 lang. So ngayon sabi nila, na sila, mas marami ng pwersa ang papasok at gagalugarin na talaga ng sabay-sabay ang buong compound. Yan ang warning ni Nick Torre. Pero itong pumasok ngayon, hindi kasama ang PNP dito. Ngayong araw, NBI lang ito. Sa tingin ko parang pang-testing lang ito. Pang-testing. Anong mga kabunyog, mga kababayan? Abangan natin. Pero, ang isa pang mahihirapan na ngayon sila Kibuloy kasi nababawasan sila ng pondo eh. Nababawasan. Hindi na nila magamit ang mga pondo nila. Kasi naka-freeze. May order na ang Court of Appeals na frozen yung kanilang assets eh. Kahit nga yung eroplano nila, yung private jet nila, hindi na nila magamit yun. Kasama daw yun sa naka-freeze eh, na mga assets. Ibig sabihin, hindi pwedeng galawin. Anyway, sa tingin ko, magkakasubukan na dito sa darating na sa susunod na mga araw.